Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Father. Kumusta po kayong lahat? Excited na po ba kayo? Mabuti po. Handang-handa na po ba kayo? Handa na po. Naibalot nyo na po ba yung regalo para kay Father Helbert? Wala pa. Mga kapatid, nung aking kabataan, may naalala ko isang kanta. Ito rin ay kinakanta kapag Flores de Mayo. At ang kanta, alam kong marami sa inyo ay nakakaalam ng kantang ito. Lumang-lumang kanta. It's an action song. Kaya sabayan niyo po ako sa kantang ito. Ang kanta ay ganito. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Yan. Ha-ha. Hotdog. Masayang-masaya tayo ngayon. Dapat ito yung ating character. This is the spirit of this Sunday. Gaudete Sunday. Gaudete simply means Sunday of rejoicing. Kaya nga, ang kulay rosas na kandila ay sinindihan. At kung makikita nyo ang suot ni Father at ang mga paring nagmimisa ngayong linggong ito ay kulay rosas. Pero parang sa tingin ko po, yung suot ko, hindi naman ako nagmumukhang tinik. Ano ho? Hindi naman ako yung nagmumukhang ugat ng rosas. Kulay rosas. Because it symbolizes that the third Sunday of Advent, is Gaudete Sunday, Sunday of rejoicing. Pero sa ating mga pangamba, agam-agam sa buhay, mga kalungkutan, suliranin, pangungulila, at inaasahan, kadalasan, ang ating tanong ay yung papalapit na ang Pasko, masaya ba ang Pasko? Taon-taon naman may Pasko. Pero marami sa karamihan sa atin, nagtatanong din, masaya ba ang Pasko? Ang sagot ay? Oo, ang Pasko ay masaya. Bakit? Dahil dumating siya. Dahil dadating siyang muli. Isang napakagandang dahilan, tamang dahilan kung bakit tayo magagalak at magsasaya dahil laging masaya ang Pasko. Si Jesus ang dahilan ng Pasko. Wala kayong 13-month pay, wala kayong bonus, wala kayong mga reunion, wala kayong mga exchange gift, wala kayong party, kung hindi dahil kay Jesus. Ito yung mga mababaw na dahilan lamang. Pero ang dahilan ng pagdiriwang ng Pasko ay si Jesus na dumating. Kaya masaya ang Pasko. Ang Gaudete Sunday ay hudyat na. We are halfway to the celebration of Christmas. Ilang linggo na lang at bukas ay magsisimula na ang unang araw. Ngayong gabi pala, magsisimula ang unang araw ng simbang gabi. At bukas, para sa madaling araw, magsisimula ng ating paghahanda sa siyam na araw. Now mga kapatid, ang panawagan ng ating ebanghelyo at mga pagbasa ngayon, what should we do? Ito ang paanyaya ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo. To have a change of heart. In Greek, metanoia. Metanoia. To have a change of heart. John the Baptist in our gospel, he gave warning to the Jewish crowd to change their hearts and minds in their day-to-day living. Repentance from sins, to attend the needs of the poor, stop the abuse, stop collecting too much, collect only what is prescribed, stop the abuse.
Stop the extortion. Ito yung panawagan ni Juan Bautista. Pero mga kapatid, ito rin ay panawagan hindi lamang para sa mga Hudyo. Ito ay panawagan para sa ating lahat. To be honest, to be truthful, and to be generous. Kaya kung ating titingnan, sana ang panawagan ni Juan Bautista ay naririnig ito ngayon ng mga kapatid nating lagi nating nakikita sa TV. Yung lagi nating napapanood sa Quadcom hearing. Ang lagi nating ngayon, bagong issue about sa PhilHealth na naman. Sana napapakinggan ng mga taong ito ang panawagan ni Juan Bautista. And we pray for them to have a change of heart. Mga kapatid, we want that God to hear our prayers. We come to the church, we kneel down and we pray because we want God to hear our prayers. But sometimes, it seems that God is our competitor. It seems that we are in competition with God in our life. We want God to hear us, but we don't want to hear God in His invitation. What should we do then? My dear brothers and sisters, the invitation of Advent, third Sunday of Advent, is to rejoice while waiting, shown in action. To rejoice in waiting, shown in our actions. While waiting for His coming, we rejoice dahil siya ay darating. Tayo'y nagagalak at magagalak tayo sa paggawa ng kabutihan. Magagalak tayong gumawa ng mabuti sa kapwa. Magagalak tayong magbigay ngayong panahong ito. Magagalak tayong magbahagi sa panahong ngayong ito. This is the reason why we have to rejoice. My dear brothers and sisters, rejoicing is an attitude of a person full of hope. Rejoicing is an attitude of a person full of faith. Rejoicing is an attitude of a person that is loving. Kaya magalak, magsaya tayo dahil siya ay darating. Kaya mga kapatid, sabihin nyo sa inyong mga katabi, kapatid, ngumiti ka naman. Sabihin nyo po. At sabihin nyo, kapatid, pamasko naman. Giving, sharing. My dear brothers and sisters, this is the reason why we have to be joyful in our waiting. We commit ourselves kung bakit tayo naghihintay at sa ating paghihintay, inaayos at iniaayon natin ang buhay natin para sa Diyos na ating hinihintay. Joy comes from within. Joy lasts eternally. Joy is not just temporary. Joy comes from within. Nagagalak tayo sa kanyang pagdating dahil babalik ang nagmamahal sa atin. Babalikan ako ng nagmamahal sa akin. Kaya wag iisipin na hindi magiging masaya ang Pasko dahil laging masaya ang Pasko. Kung ito ay para kay Jesus. Para kay Jesus, ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahal, ginhawa, biyaya, kalayaan, at kapayapaan. How beautiful to celebrate for Christmas. Kaya mga kapatid, let us be bearer of joy. Maaring ang panahon, maaring ang buhay natin, there are times may be hard, but there is a reason to be joyful. Ang inaantay nating bata sa sabsaban ay darating.
let us be joyful. Kaya nga, in joy with Christ, we enjoy Christmas. In joy of Christ, we enjoy Christmas. In the Lord, gaya ng ating pangalawang pagbasa, rejoice in the Lord always. Rejoice. Hindi lamang ito imbitasyon, ito ay utos para sa lahat ng mga Kristiyano. Lahat ng mga Kristiyano ay joyful, nagagalak. Walang Kristiyanong masusungit, walang Kristiyanong nalulungkot sa panahon ng Kapaskuhan. Christians are joyful people because in joy with Christ, we will enjoy Christmas. Amen.